We are now at Hagonoy, Bulacan. This is Bible Speaks. Hello po everyone! Welcome po sa ating 41st episode ng ating segment na Bible Speaks. Ngayon po patuloy po nating ibabahagi ang ating po mga mensahe para sa ating Disyembre serye. Narito po ko ngayon sa Hagonoy, Bulacan. As you can see, yung ating pong attraction dito, yung Christmas tree na laging hindi nawawala tuwing Christmas at yung mga Christmas lights of course. Sana po nagdagdag po tayo ng parol dito. Anyway, simulan po natin ang ating talakayan sa mga tanong na ito. Nakaranas ka na ba ng unexpected blessings? Minsan mo na bang naisip na ang mga imposibleng bagay ay pwedeng mangyari? Narito ang isang kwento sa Biblia na nagpapatunay na sa Diyos, lahat ng bagay ay magiging possible. Our topic for tonight is Nothing is Impossible. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 1 verses 26 to 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." Paano pong mangyayari ito? "Gayong ako'y isang birhen," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunmay, naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Dito po natin makikita na si Maria ay pinili ng Diyos na maging ina ni Kristo, ang manunubos at dakilang tagapagligtas. Siyempre naguluhan si Maria dahil marireceive niya yung ganoong unexpected blessing. Pero in short, tinanggap niya ito ng buong buo despite of her overwhelmness. Dito po natin malalaman na ang pagpapala ng Diyos ay, number 1, nagdadala sa atin sa bagong pag-asa. Number 2, nagbibigay sa atin ng kagalakan. At number 3, ibibigay lamang sa mga taong lubos na nanatitiwala at nananampalataya. Magsilbi nawang halimbawa sa atin ang Inang Maria, na sa kabila ng hindi inaasahang pagpapala ay naroon pa rin ang kanyang pananalig at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay kaya niyang ipagkaloob basta't manalig ka at maging matatag sa anumang laban ng buhay na ito. Meron po ba kayong mga natutunan? I-comment nyo na po yan sa ating comment section. Patuloy nyo pong i-follow at i-subscribe ang ating pong mga social media accounts na visible po sa inyong mga gadgets, please. I-share po natin sa ating timeline ang pagpapala ng Panginoon. Ibahagi po natin sa ating social media accounts ang mensaheng ito na nagdadala sa atin sa pagpapala, pag-asa at pananampalataya. Malay natin, kahit na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa buhay na ito, baka ibigay po sa iyo ng Diyos
ang unexpected blessing. Katulad ng ginawa po ng ating Panginoon sa ating Inang Maria. Yon. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay marami po kayong natutunan. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating dakilang Panginoon.